Timothy Construction at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways nakatakdang sampahan ng kaso dahil sa umunay ghost project sa Davao Occidental. Anti-Money Laundering Council may bagong freeze order para sa mga asset ng kontraktor na may pinakamaraming ghost flood control projects. Malacanang sinabing walang kaugnayan sa ingay sa politika ang ibinigay na dagdag sahod para sa military at uniformed personnel. Department of National Defense itinangging suhol ang aumento sa sweldo. Naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre ngayong taon bumaba sa 1.5% ayon sa Philippine Statistics Authority. Grupong Manibela muli magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. At bagyong Wilma, napanatili ang lakas habang kumikilos sa direksyon ng Eastern Visayas. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 5, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumaba ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 1.5% ang naitalang inflation rate ngayong November 2025. Mas mababa ito kumpara sa 1.7% na record na naiulat noong nakaraang buwan ng Oktubre. Lubhang malayo rin ito sa 2.5% na naitalang inflation rate noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation noong Nobyembre ay dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Nagtakda ang Department of Agriculture ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy sa Metro Manila ngayong pagpasok ng holiday season, kung saan inaasahang mas tataas ang demand ng baboy sa mga pamilihan. Lilimitahan hanggang 370 pesos ang presyo ng kada kilo ng liempo, habang ang kasim at pigi ay hindi dapat lumagpas sa 330 pesos upang protektahan ang mga mamimili laban sa mga posibleng pagsasamantala sa holiday season. Ayon sa DA, ginawa ang hakbang matapos tumaas ng labis ang presyo ng liempo noong Nobyembre. Iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kailangang ibalik ang sanity sa presyo ng baboy matapos ang konsultasyon sa mga retailer at producer na nagsabing sapat ang lokal na supply para tugunan ang pangangailangan sa NCR. Epektibo agad ang bagong MSRP sa lahat ng wet market sa rehiyon at mananatili ito hanggang sa ito ay bawiin ng ahensya. Abiso sa mga motorista. Matapos ang big-time rollback noong nakaraang linggo, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa darating na Martes, December 9. Base sa inisyal na pagtaya ng Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy, maaaring magkaroon ng nasa 45 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel at 25 centavos na bawas sa kerosene. Habang inaasahan naman na magkakaroon ng dagdag na 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE, ilan pa rin sa mga dahilan ng paggalaw sa presyo ay geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang hidwaan ng US at Venezuela, pati na ang issue sa global supply ng krudo.
Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes. Inanunsyo ng Transport Group na Manibela na magsasagawa sila ng 3 araw na transport strike mula December 9 hanggang 11. Sa kanilang isinagawang press conference kahapon, sinabi ng presidente ng grupo na si Mar Balbuena na ang tigil pasada ay kanilang protesta laban sa umano'y sistematikong pangungutong at panggigipit ng ilang kawani ng Land Transportation Office o LTO sa mga jeepney drivers at operators. Kinundi na rin ng grupo ang mga naantalang paglalabas ng rehistro ng jeep kahit nakapagbayad na ang ilang tsuper, dahilan para mahuli at matikitan ang mga ito sa kalsada. Dagdag pa ng grupo, handa silang i-extend ang 3 araw na tigil pasada kung kinakailangan. Mayroong libreng sakay sa lahat ng mga pasahero sa MRT-3 sa darating na December 10, araw ng Miyerkules. Bahagi ito ng pakikiisa sa International Human Rights Day. Sa abiso ng MRT-3 Management, ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ipinababatid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng mga motorista sa Metro Manila na suspindido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa araw ng Lunes, December 8. Ito ay dahil isang special non-working holiday ang araw na ito, kaya't otomatikong suspindido ang pagpapatupad ng number coding. Nangangahulugan ito na malayang makakabiyahe ang mga motorista anumang oras sa Lunes kahit pa ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Ilulunsad ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority ang bagong feature sa May Huli Ka app. Layo nitong mas paigtingin pa ang panghuhuli sa mga pasaway na motorista. Mula sa Pasig City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang nakapaloob sa bagong features ng May Huli Ka app? Magandang umaga, Ella. Mayroong 4 na inilatag na bago dito sa May Huli Ka app ang MMDA. Kabilang dito ang evidence viewing kung saan maaaring makita kaagad ng violator ang video kung anong traffic violation ang kanyang nalabag. MMDA Vehicle Portal kung saan maaari namang makapag-register ang buong kit ng mga Transport Network Vehicle o TNVS at ang e-contest online adjudication process kung saan online na ang pagproseso ng apela ng isang NCAP violator. Bukod dito, lumagda rin sa kasunduan ng MMDA katuwang ang e-wallet company na D-Exchange para gawin na rin online ang pagbabayad ng multa sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, inihayag din ng MMDA na umabot na sa mahigit 200,000 ang naitala nilang NCAP violators. Pero mahigit 100,000 lang dito ang validated. Ela muli naman nagpaalala ang MMDA na iwasan ang pagmamaneho na walang suot na seatbelt at iwasan din na gumamit ng cellphone dahil kahit gabi ay nakikita ito sa kanilang kamera at isa rin ito sa itinatalang violation laban sa mga driver na mahuhuling lumalabag. At yan muna ang ating update mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Patuloy na nagpapagaling sa ospital sa Hong Kong ang overseas Filipino worker na si Rodora Alcaraz na nagligtas ng alaga nitong 3 buwang gulang na sanggol sa sumiklab na malaking sunog sa Taipo District. Gumaan naman ang pakiramdam ng pamilya ni Rodora dahil nakakausap na nila ito. Narito ang report ni Benedict Samson. Kaya po nung nagkaganyan siya, talagang ako po parang iba din yung pakiramdam ko baga. Parang yung pakiramdam ko ako na talaga yata yung inay kasi nga po dito na talaga yung umidad. Parito siya. Labis na pag-aalala ang naramdaman ng pamilya Loreto nang mabalitaan ang nangyari kay Rodora Alcaraz, ang overseas Filipino worker na itinuturing na bayani matapos sagipin ang inaalaga ang 3 buwang gulang na sanggol noong naganap ang malaking sunog sa Taipo District sa Hong Kong.
Kwento ng biyena ni Rodora na si Nanay Maria Criselda Loreto. Maging ang 6 na taong gulang na anak ni Rodora na si Mitmit ay labis na nag-alala. Ito nga po, naman po, pinapaliwanagan namin na okay naman si mama. Ano po kasi ito, matalinong bata, hindi po siya yung ano. Pero ano po siya, nag-iiyak po siya. Nung nag-iiyak po. Ayun, nung dumating po yung papa niya nung gabi. Ayun, sinabi po. Ngunit nang mabalitaan nilang unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Rodora, ay bumalik na rin ang sigla ng anak nito. Opo, na umano na po yung, lalo po nung nasa ospital na siya na may malay na siya. Ayun, pati po rin anak niya, tuwan-tuwa na po. Hindi na siya yung so, balik na ulit sa kakulitan niya na masaya yung bata. I miss you, ma. I love you too. Ano po to sa mami niya, lagi niya sinasabi ganyan. Sa kabila ng pagiging emosyonal, proud naman si Nanay Criselda sa kanyang manugang. Ayon sa kanya, kilala niya si Rodora bilang isang taong masinop, masipag at handang magsakripisyo, katulad ng ipinamalas ito sa kasagsagan ng sunog. Ganun po talaga yung manugang ko. Pag po yun nagtrabaho. Talaga pong pag-inag-alaga ng bata. Kahit po doon sa pinunta niya, gayon din po. Kahit di siya kumain, basta mag-aalaga siya. Kahit po naman dito. Ano po yun? Hindi po yun taong Ganun po talaga siya. Ay si mabalian na, basta po nag-aalaga na kanyang alaga. Ito yung simpleng bahay ng pamilya Loreto dito sa Barangay Santo Niño, San Pablo City, Laguna, kung saan nakatira sina Rodora, asawa, anak at mga biyenan. At dahil parehong wala sina Rodora at ang kanyang asawa, ang biyenan muna nito na si Nanay Criselda ang nag-aalaga sa 6 na taong gulang nitong anak. Takot na po talaga kami sobrang nagyari yun kasi maliit pa po kasi siyempre ako po lola lang. Kailangan po rin mag-aaral. Sabay-bayan nila. Yung anak ko po halos pagod din, trabaho din. Minsan OT pa. Minsan madaling araw siya din nakakauwi. Yung mama na rin, ganun din po. Madami din pangarap. Kamakailan ay bumisita kay Rodora sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan at iba pang opisyal. Dito, nangako ang DMW at maging ang OWA na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga Pilipinong nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Kaugnay nito, magbibigay din ng tulong ang Labor and Welfare Bureau in Hong Kong, lalo na sa mga nasawi sa trahedya. As you said, for those who died, they are entitled to receive at least around 500,000 Hong Kong dollars as a compensation. So you can rest assured this will do our utmost to make sure they receive it. What I'm saying is, apart from what is provided under the law, this time round there will be extra one-off financial assistance, which amounts to for those who died, amounts to 100,000 Hong Kong dollars. Nagpapasalamat naman ang kanilang pamilya sa nagbigay ng tulong kay Rodora. Maraming salamat po sa kanila lahat. Ng manugang ko po ay nasikaso agad nila doon. Kasi po gapo ng apo ko, kaya ako'y ganito. Siyempre po naedad na ako. Gusto ko yung apo ko, buo sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na kagabi ang 9 na mga Pilipinong tripulante na nabihag ng Houthi rebels mula sa MV Eternity Sea. Ibinahagi ng Department of Migrant Worker o DMW ang kanilang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Noong July 7 nang atakihin ng Houthi rebels ang MV Eternity Sea sa west coast ng Yemen sa Red Sea. Sinusuportahan ng iba't ibang leader ng medical sector ang pagsusulong ng House Bill 2943 o ang Preventive and Lifestyle Medicine Act of the Philippines. Sa kanilang annual convention, iginiit ng Philippine College of Lifestyle Medicine na ang pagpapahalaga sa preventive care ay dapat ituring na isang mahalagang tungkuling pangbansa.
Narito ang report ni JP Nunez. Suportado ng komunidad ng mga doktor ang pagsusulong ng House Bill 2943 o ang Preventive and Lifestyle Medicine Act of the Philippines. Isinusulong ito ni Iloilo 2nd District Congresswoman Cathy Goriseta. Layo ng panukalang batas na itaguyod ang preventive care sa kalusugan bago mauwi sa curative medicine ang gamutan ng mga pasyente. Partikular ito sa mga non-communicable diseases na patuloy na nangunguna sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ayon kay Congresswoman Goroseta, kung sa pamamagitan pa lang ng pagbabago sa lifestyle ay mapipigilan na ang mga sakit, mas may iwasan ng mga Pilipino ang mas malulubhang sakit na mas mahal ang gamutan. Dahil dito, malaki rin ang matitipid ng gobyerno sa healthcare expenses. Sa ngayon, yung government natin, nakikita ko parang hindi nag-i-invest sa prevention. So, ang nangyayari is malaki yung gastos ng gobyerno para sa ating mga non-communicable diseases. Ayon naman kay DOH Assistant Secretary Justin Villaflor, mahalagang mapagtuunan din ng mga Pilipino ang preventive care. Anya, ang mga nangungunang non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at stroke ay pwedeng mapigilan sa pamamagitan ng early prevention. Ika nga anya, prevention rather than treatment. So ang lifestyle medicine ay malaking tulong para maibsan yung burden natin ng non-communicable diseases sa ating healthcare system. At kapag ganitong mga number 1, morbidity at mortality, malaki din yung burden nito sa ating health financing. Malaki yung dumadagdag sa gastusin natin sa ospital. Samantala, ayon sa foreign medical professional na si Dr. Stephen Herzog, magiging kauna-unahan niya sa mundo kung maisasabatas ang panukala. Bagaman may malalaking health program ang mga maunlad na bansa gaya ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa, wala anyang nakatuon sa malawakang preventive health legislation. Usually, Europe or the US who is considered to be at the forefront, that the Philippines is head and shoulders above those countries is just, it's spectacular. And so I could not commend you more for the good work that you're doing because having a bill in the House of Parliament, and again, obviously, assuming the bill passes, it will be an absolute world first. The first country in the world that actually has legislation that says that lifestyle medicine must be included in not only the education but also the treatment of patients as a first port of call. Noong December 3, nagsagawa ng convention ang Philippine College of Lifestyle Medicine sa Clark, Pampanga. Dito, binigyang diin ng mga health professional na ang preventive care ay hindi lamang isang medical approach, kundi isang national responsibility. Sa ngayon, pending pa sa komite ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 2943. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasa na ang panukalang 200 pisong halaga ng aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, walang dapat double standard sa wage hike. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang detalye nitong sinasabing walang dapat na double standard sa aumento sa sahod? Ella, wala dapat double standard. Yan nga yung mensahe ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ipag-utos ng Pangulo na itaas yung base pay ng military at uniform personnel. Kaya ang panawagan ng kongresista kay PBBM, i-certify na as urgent at ipasa yung panukalang 200 pisong halaga ng aumento sa arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Anya,
Kung kayang taasan ang sweldo ng mga unipormadong kawani ng gobyerno, kaya ring taasan ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Kung kinikilala ang serbisyo at sakripisyo ng mga nasa unipormadong hanay, hindi naman dapat kalimutan yung mahigit 5 milyong minimum wage earners na sobra sa paghahanap buhay pero maliit ang sahod. Giit pa nito, kailangan ding kilalanin at suklian ang mga manggagawang patuloy na nagsasakripisyo habang nagseserbisyo sa kani-kanilang opisina at mga pagawaan. Sa gitna ito ng nararanasan nila at ng kanilang pamilyang kagutuman, kahirapan at kawalang kinabukasan. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pisong aumento sa arawang sahod. Ella, pumasa na itong panukalang ito sa Kamara noong 19 Congress. Yun nga lang, hindi na ito umabot pa sa Bicameral Conference Committee. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Nilinaw ngayon ng Malacanang na walang kaugnayan ang pagtataas ng base pay at subsistence allowance ng military at uniform personnel ang ingay ngayon sa politika. Kabilang narito ang umano'y destabilization plot sa administrasyon ng Marcos. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung paliwanag ng Malacanang sa dahilan ng pagtataas ng benepisyo ng military at uniform personnel? Ayon sa palasyo, ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas ang base pay at subsistence allowance ng military at uniform personnel o MUP ay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang ginagawang pagbisita ng Pangulo sa mga kampo at ang pagtataas ng benepisyo ng MUP ay walang kaugnayan sa ingay ng politika o anumang issue. Tulad na lamang sa umano'y destabilization kung saan may ilan na nananawagan ng pagkalas ng suporta ng AFP sa Pangulo. Sa gitna ito ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan, buhay po ang nakataya sa kanila. Kahapon, binisita ni Pangulong Marcos ang Eastern Mindanao Command o East Mincom, kung saan muling tiniyak ng Pangulo ang commitment ng kanyang administrasyon na paglalaan ng nararapat na training at equipment para sa Armed Forces of the Philippines. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ana. Maraming salamat, Nel Maribohok. Mariing itinanggi ng Department of National Defense na suhol ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa mga military at uniformed personnel o MUP na ipatutupad na simula sa susunod na taon. Kasunod ito ng pagbatikos at pagpuna ng ilan na mas inuna pa ng Malacanang ang dagdag sahod sa men in uniform kaysa sa ordinaryong mga manggagawa. At para sa detalye may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, saan ang gagaling kung yung issue na suhol sa military ang dagdag sahod na ipatutupad simula sa Enero? Yan po natin ang pag-uunat niya, maya-maya lamang po. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling nag-ulat ukol sa natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Pangulong Marcos, natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental na hindi umano na ipatupad.
ipinagkaloob ang proyektong ito sa St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Ang mga video, aniya at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. Ilang DPWH officials rin ang posibleng kasuhan dahil sa umano'y paglalabas at pag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit walang natapos o nasimulang proyekto. Binigyang diin ng Pangulo na non-bailable ang kasong isasampa sa mga sangkot sa anomalya. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. Ipinahayag ng Anti-Money Laundering Council na nakakuha sila ng bagong freeze order mula sa Court of Appeals kahapon, December 4, 2025, para i-freeze ang mga ari-arian ng isang construction firm na itinuturing na may pinakamaraming ghost flood control projects. Sakop ng kautusan ang 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets, kasunod ng mga nakaraang hakbang ng ahensya laban sa mga umunoy gumamit ng pondo ng bayan. Ayon sa AMLAC, may sapat na batayan ang korte para isangkot ang mga ari-arian sa posibleng paglabag sa anti-graft law at malversation ng pondo batay sa mga probisyon ng Republic Act No. 3019 at Revised Penal Code. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mabawi ang bawat pisong iligal na ginamit at inaasahan nilang dadami pa ang frozen assets habang lumalalim ang investigasyon. Samantala, balikan natin ang live report ni Ryan Lacanlale kung saan mariing itinanggi ng Department of National Defense na suhol ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa mga military at uniform personnel na ipatutupad na simula sa susunod na taon. Yes, Ryan. Long overdue na ang dagdag sahod para sa mga men in uniform. Ito ang mariing iginiit ng Department of National Defense kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng pagtaas sa basic pay ng military at uniform personnel simula Enero sa susunod na taon. Ayon kay Director Arsenio Andolong, tagapagsalita ng DND, walang basihan ng paratang na ang salary increase ay bayad o suhol umano sa mga sundalo at pulis. Sa opisyal na pahayag ng Kilusang Mayo 1, sinabi nilang halatang binibili ng administrasyon ang pulis at militar sa takot na ilaglag ang Pangulo sa gitna umano ng lumalakas na panawagang magbitiw na sa pwesto ang Pangulo. Sagot naman ng Department of National Defense dito, bakit naman nila iisipin suhol ito? Para sa ating mga sundalo ito, napakahirap ng kanilang trabaho. Hindi ko maintindihan itong mga nagsasabi nun. Na medyo isipin naman nila yung kanilang sinasabi. Nasa yung malasakit natin para sa mga dumidepensa sa ating taong bayan at ating soberenya. Sabi ni Director Andolong, dapat naman talagang bigyan ng dagdag sahod ang mga men in uniform dahil noong nakaraang administrasyon pa huling naitaas ang kanilang sahod. Wala naman aniyang nagreklamo noong nakaraang administrasyon nang tinaas ang sahod ng mga MUP. Nagbibigyan lamang aniya ng kulay ang increase dahil sa timing.
Sa ngayon, patuloy pang ini-evaluate ng Technical Working Group kung magkano ang idadagdag sa sahod ng men in uniform. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Ito ay kasunod ng kanyang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sa kanyang pagkakaalam ay nagsumite na ang DOJ official ng resignation. Wala pang inilalabas ang palasyo ukol sa detalye ng pagbibitiw sa pwesto ni Yusek Cadiz. Inihalin tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang korupsyon sa gobyerno sa isang malalang sakit gaya ng cancer. Ayon sa Pangulo, gaya ng sakit na ito, kailangang dumaan sa komplikado at masakit na proseso bago tuluyang gumaling. Ganito inilarawan ni PBBM ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na linisin ang korupsyon sa pamahalaan. Sa gitna ito ng patuloy na isinasagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Nangako ang Pangulo na sa natitirang ilang taon ng kanyang administrasyon na patuloy ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Magtatrabahoan niya sila ng 24/7 o walang tigil. Naniniwala si PBBM na makakamtan ang ninanasang matigil ang korupsyon sa pamahalaan. We know what we are doing and we will continue this campaign against corruption. We will continue our campaign on this abuse and this entitlement that has shocked everyone, myself included. Inihain ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang isang panukalang batas kontra iligal na pagyaman. Layo nitong mapadali ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Upang magkaroon ng epektibong paglaban kontra katiwalian, inihain ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang House Bill No. 6626 o ang Anti-Illicit Enrichment and Anti-Illicit Transfer Act. Layo ng panukalang batas na gawing krimen ang illicit enrichment o iligal na pagyaman, gayon din ang paglilipat o pagkakaloob ng ari-ari ang iligal na nakuha. Sa pamagitan ito ng pag-amyenda sa Revised Penal Code, nakapaloob sa legislative measure na oras na madiskubre ng Ombudsman ang pagkakaroon ng pagmamay-aring nagkakahalaga ng higit 50 milyong piso na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, liabilities and net worth ng isang public official o employee, hindi maipaliwanag at may matibay na ebidensya, non-bailable ang kaharaping kaso gaya sa plunder. May parusa itong reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong na katumbas ng 20 hanggang 40 taon. All that the prosecution needs to prove is that kapag mapatunayan na meron kayamanan ng isang public official na hindi adequately explain ng kanyang SALN, ay ito ay maaaring considered already as an illicit wealth, illicit enrichment, unless talaga ma-explain kung saan galing yan. Halimbawa, kapag resulta ng lifestyle checking, ay may madiskubre dyan na kondo, na bahay, na lote, na yate, na wala naman sa SALN o kaya kahit nasa SALN pero disproportionate naman, hindi tumutugma sa kanyang legitimate sources of income and even business, ay ito ay considered na as illicit enrichment at pwede na siyang kasuhan kahit hindi pa siya technically considered as plunder. Bukod dito, may katumbas ding parusa ang mga nagkamal ng iligal na yamang nagkakahalaga ng nasa 10 hanggang mahigit 20 milyong piso. Oras ding maisabatas, lahat ng mapatutunayang sangkot sa iligal na pagyaman, papatawan din ng habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang government position. Ayon kay Congresswoman De Lima, kinakailangan ng ganitong panukalang batas sa gitna ng kontrobersya sa malawakang katiwalian sa infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang mga proyektong kontrabaha.
Isa ito sa magiging tugon natin na isang effective tool. Ito ay straightforward, simple tool pero effective. And then ginagamit na rin po ito ng maraming bansa na effective nga. And ito ay also in compliance sa ating commitment dun sa pagkakaano natin sa UN Convention against corruption. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humiling ng executive session si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon. Ayon sa kanyang legal counsel, handang ibahagi ng kongresista ang lahat ng kanyang nalalaman na posibleng makatulong sa investigasyon ng komisyon. Ngunit maaaring may mga kritikal na impormasyon mula sa testimonya ng mambabatas na posibleng makaapekto sa investigasyon. Ang nasabing request ay naaprubahan naman ng komisyon kaya pinutol na rin ang kanilang live stream. Samantala, pagkatapos ng pagdinig ay umarap muli sa media at nagbigay pahayag ang presidential son. Kinumpirma niya na kasama sa naitanong sa kanya ng komisyon ay tungkol sa mga alegasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. More importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Binawi na ng Securities and Exchange Commission ang corporate registration ng St. Timothy Construction at St. Gerard Construction na pagmamay-ari umano ng flood control contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa SEC, nagsumite ang dalawang kumpanya ng maling impormasyon sa kanilang beneficial ownership taliwas sa pag-amin ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na siya ang may-ari at opisyal ng mga ito. Lumabas ng mga record na hindi nakadeklara si Diskaya sa beneficial ownership documents ng St. Timothy mula 2022 hanggang 2025 at ng St. Gerard mula 2022 hanggang 2024. Naharap ang mga kumpanya sa 2 milyong pisong multa bawat isa, kasama ang 1,000 pisong kada araw na karagdagang parusa habang iniimbestigahan din sila kaugnay ng umunay pagkakasangkot sa mga ghost project ng pamahalaan. Ipinahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na target matapos ang flood mitigation structure sa bahagi ng Gregorio Araneta Avenue sa Quezon City sa February 2026. Ginawa nito ang pahayag ng inspeksyonin ang drainage system sa lugar kaninang umaga. 1.5 meters ang sukat ng drainage canal na ginamit sa proyekto. Dagdag pa nito kabilang ang pagsasaayos ng drainage sa 3 bahagi ng proyektong kontrabaha. Kasabay nito ang paggawa ng pumping stations, paglilinis sa waterways at paghuhukay sa San Juan River. Ang bahaging ito ng G. Araneta Avenue ang pinakamababa sa lugar kaya mabilis na binabaha kapag malakas ang buhos ng ulan. Hopefully by next rainy season, hindi na masyadong babae itong level ko. So yun ang goal. So mamadali natin ito lahat. Habang huminto na yung ulan o mahinto na yung ulan, nagpa-fast track tayo ngayon. So February, tayo. Inihire na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang bagong engineer na si Dave Rust Recosasa para maging bahagi ng DPWH. Si Recosasa ang anak ng nag-viral na jeepney driver sa Davao City kamakailan na nagbigay ng libreng sakay matapos na makapasa ang kanyang anak sa Civil Engineering Licensure Exam. Isa siya sa inihire ng DPWH para punan ang nasa 2,000 job vacancy sa ahensya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga batang engineer
ang magiging kinabukasan para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa DPWH. Apektado ang operasyon sa 55 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng Tropical Depression Wilma. Sa datos ng Philippine Coast Guard, umabot sa 3,929 ang mga pasahero at mahigit 1,000 rolling cargo kasama ang 12 ng vessel at motor bangka ang hindi pa makabiyahe dahil sa bagyo. Patuloy ang koordinasyon ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Pinayuhan naman ang publiko na sumunod sa mga abiso ng otoridad at iwasang maglayag hanggat hindi bumubuti ang lagay ng panahon. Nakataas na ang storm surge warning sa mga baybayin sa 5 probinsya sa Bicol dahil sa bagyong Wilma. Naglabas na rin ang Travel Advisory and Department of Transportation o DOTR kung saan binabawalan ang mga sasakyang pandagat na maglayag dahil sa panganib na dala ng matataas na alon dulot ng sama ng panahon. Para sa detalye ng balita, narito si Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang lagay ng panahon dyan? Merong maulan ba dyan sa Bicol? Yes, Ella, particular dito sa coastal area ng Masbate City, nakakaranas tayo ngayon ng malakas na bugso ng hangin. At katulad dito nga sa likuran ko ay makita natin yung daluyong o yung bugso ng alon dito sa coastal area. At wala naman tayo naranasan pa na buhos ng ulan na dala ng bagyong Wilma at pinalalakas pa nga ng hanging amihan. Aabot sa mahigit 5 metro ang posibleng taas ng monsoon surge sa loob na 24 na oras dahil sa epekto ng hanging amihan at bagyong Wilma sa baybayin ng 5 probinsya sa Bicol. Bati sa Pag-asa Weather Bureau, maapektuhan nasa eastern seaboard na Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Sa Masbate naman, kasama ang Burias at Ticao Island, posibleng umabot sa 2 metro ang taas ng tubig sa mga coastal areas. Kahapon ay naglabas na ng Travel Advisory ang Department of Transportation busod ng hiling ng Office of Civil Defense Bicol na iwasan muna ang pagbiyahe at patawid ng isla ng Masbate, Catanduanes, Visayas at Mindanao. Dahil nito na maiwasan ang pagsisikip sa Maharlika Highway at ang pagkatenga ng mga pasahero sa mga pantalan ng Tabaco City, Luduran, Pilarport at Matog sa Sorsogon. Sa kabila ng babala, nakapagtala pa rin ng nasa 1,689 na stranded individuals, 618 rolling cargoes, 2 sasakyang pandagat at 2 motorized bangka. Samantala, may 14 na pang-shipping vessels at 2 bangka ang nag-take shelter sa mga pantalan. Suspendido na ang mga biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa Masbate kasama ang mga ruta patungo sa Burias at Ticao Island, Piodoran Port sa Albay, Pilar Port sa Sorsogon at mga biyahe papuntang San Andres, Quezon, Cebu City at Calbayog. Ella, nag-ansyon na rin ng walang pasok na sa klase sa lahat ng antas ang lokal na pamahalaan ng Arroy, kaya din sa Mobo dito sa East. Yan ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Magiging maulan ang weekend sa Visayas Region, Masbate at ilang lugar sa Mindanao dahil sa bagyong Wilma. Samantala, makararanas din ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil naman sa amihan. At para sa iba pang update sa bagyong Wilma, naririto po si Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. So sa ating latest satellite image, makikita natin na yung tinatayang sentro ay nasa dagat pa adjacent sa silangang bahagi ng Kabisayan. Subalit may mga kaulapan na itong tumatama dito nga sa ilang bahagi ng Kabikulan at halos sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas.
Tinatayang ang sentro ng tropical depression na si Wilma ay nasa lahing 235 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot naman ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Dahil nga sa patuloy na paglapit ng bagyong si Wilma sa kalupaan ng ating bansa, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Sa southern portion ng Sorsogon, sa mainland Masbate kasama ang Ticao Island, dito po sa northern Samar, eastern Samar, Samar at Biliran, Leyte, sa southern Leyte. Wind signal number 1 din dito sa Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island, sa Bohol, northern at central portion ng Negros Occidental. Wind signal number 1 din po ang nakataas dito sa may bandang northern and central portion ng Negros Oriental, sa Siquijor, dito sa eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, dito sa may bandang Guimaras. Wind signal number 1 din sa Dinagat Island, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at sa Camiguin. So pag pinag-usapan po natin ang wind signal, ito po ay patungkol sa lakas ng hangin na maaaring yung maranasan sa inyong lugar sa mga susunod na araw. So ang lakas ng hangin around 39 to 61 kilometers per hour, maaaring ramdam na ito sa ilang lalawigan sa silangang bahagi ng Visayas at sa mga susunod na in the span of 36 hours or less ay magsisimula na ring maramdaman dito sa central at saka western part ng Visayas at ilang bahagi nga ng Mindanao at ng Bicol region. So sa mga kababayan po natin, yung lakas na hangin na karaniwang associated with wind signal number 1, karaniwan minimal to minor damages lamang ang naidudulot nito. Subalit, kailangang maging handa pa rin po tayo, hindi lamang dito sa lakas na hangin na pwede nating maranasan sa mga lugar natin na may wind signal, kundi pati yung dalang pag-ulan. Samantala, dahil din sa umiral na amihan, may mga lugar din sa ilang bahagi na ating bansa outside the areas with wind signal na pwedeng makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, asahan ng mga pagbugso ng hangin sa ilang nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas na walang wind signal. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Sa darating naman ng linggo, nakararaming bahagi pa rin ng Luzon, ng Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yan po ay bunsod ng umiral na amihan or northeast monsoon na siya namang nagdadala ng bukod sa mga occasional na pagbugso ng hangin ay maalong karagatan sa mga ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung inaasang pagkilos ng bagyong si Wilma. So, sa pinaka-latest forecast track, halos nananatili pa rin po. Same scenario ang pinakikita na may potential na tawirin nga ng bagyong si Wilma ang ilang bahagi ng Visayas and then itong northern part ng Palawan bago ito tuluyang lumabas ng ating Philippine Air Responsibility. Kanina alas 8, ito yung tinatayang sentro. Offshore or nasa karagatan pa rin po. At bukas ng umaga, inaasahan natin itong nasa may bandang Giporlos, Eastern Samar na yung tinatayang sentro. And then sa darating naman na linggo ng umaga, inaasahan natin itong nasa may bandang vicinity na ng Cadiz City, Negros Occidental. Sa darating naman na Lunes ng umaga, nandito na siya sa coastal waters ng Taytay, Palawan. At sa darating na Martes ng umaga, halos nasa western boundary na ng ating area of responsibility. Pagdating naman ng Miyerkules, tuloy na itong nakalabas ng ating area of responsibility at halos patungo na dito sa may bandang or nandito na sa eastern seaboard ng Vietnam. So kung titingnan po natin all throughout the forecast period, ito yung pinakikitang posibleng pagkilos ng sentro. So balit ang bagyong si Wilma, gaya ng mga iba pang bagyo, hindi lamang po tuldok sa mapa, no? Kaya pinakikita rin natin dito yung tinatawag nating area of probability. Ano po ba yung area of probability? Bukod dito sa center track, pinakikita rin po ng area of probability yung iba pang senaryo na maaaring mangyari sa pagkilos, pagtawid ng bagyo dito sa kalupaan ng ating bansa. So, para po ma-highlight natin yung mga lugar na nakapaloob sa area of probability, pakikita natin itong kulay pula, ito yung inasa natin pagkilos ng sentro. Yung area of probability, nagpapakita ng iba pang senaryo. Yung sentro pala, maaaring kumilos more towards Eastern Samar or more towards Dinagat Island or Siargao Island. So,
sino-sino ba or anong mga lalawigan yung dapat maging handa sa unang paglandfall? Hindi lamang itong southern part ng Eastern Samar, kundi maging itong central part ng Eastern Samar, itong Dinagat Island, itong Siargao Island, at maging itong Leyte area. Dapat maging handa pala sa posibleng pagtawid or pagtama ng sentro ni Wilma. Ngayon, all throughout the forecast period, binanggit natin kung pagbabasihan po natin center track, after southern part ng Eastern Samar, then Leyte, then halos northern part ng Cebu, northern part ng Negros Island region, then Guimaras, then southern part ng Panay Island. And then itong parting ito ng Palawan. Pero dapat maging handa lahat po na nakapaloob. Maging itong Bohol, the rest of Cebu, the rest of the Negros Island region, the rest of the Panay Island, even portions of Masbate, and then this portion of Palawan, the entire Palawan area actually, dapat maging handa sa mga posibleng pagtawid ng sentro sa inyong lugar. Yan po ang purpose ng tinatawag nating area of probability. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pag-ulan na associated with the Tropical Depression Wilma. So ngayong araw hanggang bukas, inaasahan po natin mas maraming pag-ulan, around 100 to 200 millimeters of rain sa mga lalawigan na naka-highlight po ng orange. Ilang parte ng Kabikulan, itong Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, Samar Provinces, itong Leyte, Biliran, inaasahan po natin around 100 to 200 millimeters of rain. Yung mga lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain naman. Camarines Norte, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Island Region, buong Cebu, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte, Southern Leyte, at Dinagat Island. So yung mga pag-ulan po, pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga ilog sapagkat pwedeng yung mga pag-ulan ay patuloy na magdulot ng pagtaas ng level ng tubig sa inyong ilog at yun nga, magresulta ng pagbaha. Or maaaring yung mga pag-ulan sa mga karatig lalawigan, magpataas ng tubig sa kanilang ilog and nagkataon na yung outflow ng ilog ay patungo naman sa mga ilog sa inyong lugar. Pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, kung ilang araw pong mag-uulan, maaaring maging malambot yung bahaging kalupaan at any additional amount of rains, kahit regardless of around 100 millimeters pa yan, ay pwede ngang magdulot ng biglaang pagguho ng lupa. Samantala, simula naman bukas hanggang sa darating na linggo, mapapansin natin yung maraming pag-ulan na during the last 24 hours ay nasa silangang bahagi, dahan-dahan pong lumilipat sa gitnang bahagi na, sapagkat yung ina-anticipate nga po natin pagkilos ng bagyo, yung pagtawid sa ilang bahagi ng Visayas area. At simula naman linggo hanggang sa Lunes ng hapon or makapananghali, mapapansin natin, by this time, inaasahan natin yung bagyo halos nandito na po, patungo na ng West Philippine Sea, pero may mga pag-ulan pa rin pong may dudulot na around 50 to 100 millimeters of rain sa ilang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, mapapansin natin, bakit may pag-ulan dito sa eastern portion ng Northern at Central Luzon dahil naman po sa umiiral na amihan. So, muli po, papaalala natin, bukod doon sa bagyo, meron tayong umiiral na amihan. Kaya sa mga babayan po natin na wala dito sa, or hindi masasakupan ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo, pero nandito po sa Hilaga at Silangang or central part of Luzon, asahan po ang pag-ulan na dulot naman ng amihan, northeast monsoon. At para sa iba pang update, kaugnay sa Bagyong Wilma, manatili po kayong nakaantabay sa mga social media page ng DOST Pag-asa at UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 3 hanggang 5, na nagsasabi, "Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayariin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.